Magandang hapon po sa inyo lahat. Ano? Nabati ko po kayo na isang mapagpalang araw. Salamat dahil naglaan o ibinahagi po ninyo ang inyong oras at panahon para sa isang natatanging gawain ngayong araw. Ang pagtatampok ng seryeng panayam ng Departamento ng Filipino ng Pamantasan de la Salle. Lubos pong kinikilala at pinasasalamatan ng presensya ni Dr. Arthur Casanova, ang punong komisyoner ng KWF o ng Komisyon sa Wikang Filipino. Amin din pong ikinagagalak ang presensya ng ating mahal na dekano ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, Dr. Roderick Nuncio. Nandito rin po si Dr. Roel Magdula, ang tagapangulo ng Departamento ng Filipino. At ang ating mga dating kasamahan, na sa ngayon ay si Dr. Ruby pa lang ang narito, pero parating rin, no? Sino Dr. Felicita Herrera at Dr. Mirna Torrelisa. At higit sa lahat po, kinikilala at pinasasalamatan po namin ang presensya ng pinararangalan na si Dr. Teresita Fortunato. Para formal na pong simula ng programa ngayong hapon, ating pong hingi ng gabay ng poong may kapal at ng ating santo patron na si San Juan Bautista de la Salle sa pamamagitan ng isang panalangin na pamumunuan ni Dr. Ramil Correa at susundan ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Kumabasa. Magandang hapon po sa ating lahat. Pagsamantala po tayong tumahimik at damhin ang presensya ng ating Panginoon. So, narinig na ako. Di ba? Mahal naming Ama, putihing manlilikha, maraming salamat po sa araw na dakila. Muli mong pinatunayan ang iyong pagmamahal sa amin. Kaming mga anak mo'y lagi sanang pagpalain. Hinihiling po namin, O Yahweh, ang iyong pagpapala. Gabayan mo po kami sa mga bibig kasing kataga. Pahintulutan mong maging banal ang aming bawat salita upang maging karapat-dapat sa iyong adhika. Ibaba mo po, Panginoon, ang iyong banal na espiritu. Lukuban nawan niya kami ng mga biyayang kaloob mo. Pagpalain mo rin si Dr. Teresita Fortunato na pinaghahandugan ng seryeng panayam na ito. Gayon din si Dr. Lacangiting Garcia ay patnubayan mo. At ang lahat ng naririto at nagtitipon ng dahil sa iyo. Ikaw ang siyang pinagmula ng aming karunungan
at ang pag-ibig namin tanging sa iyo lamang. Itinataas namin ang pagtitipong ito para sa iyong pangalan. Ibinabalik namin sa iyo ang pagpaparangal. Ang samot dalangin namin ay iyong pakinggan upang matanggap namin ang iyong kaluwalhatian. Amen. Magiliw, kaya sa silangan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lumang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupig, di ka masisi. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mamakaw, manilagang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta mo ay langit sa piling mo. Aming ligaya lamang may mga mamatay ng dahil sa'yo. Ngayon naman po, ipagkinggan natin ang ating kagalang-galang na dekano ng Malalayang Sining, Dr. Roderick Nuncio, para sa kanyang pambungad na pananalita. Dr. Rod. Maraming salamat, Mayril. Sa ating punong commissioner ng Sentro ng Wikang Pilipino, si Dr. Arthur Casanova. Ang ating pinag-aalayan ng Seryeng Panayam, si Dr. Teresita Fortunado. Ang ating dakilang Makata, si Dr. Ruth Elinia Mabanglo. Ang ating magbibigay ng panayam ngayong hapon, si Dr. Lacan Giting Garcia. Ating tagapangulo na si Dr. Roel Madula. Sa mga kasama ko sa departamento, kapwa-guro, mga estudyante, mga nagmamahal na kaibigan ni Dr. Tess. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinagagal ako na makasamang muli ang ating namimiss ko na kasama natin sa departamento na si Dr. Tess Fortunato. Nararapat na ang Seryeng Panayam na ito ay isang parangal na ipinagmamalaki natin at pinagkakaloob natin sa ating dating kasama. Na ngayon ay kasama pa rin naman natin sa ating chat, sa ating Facebook post, sa ating mga pag-update sa sarili. Ang ating mabuting mentor, tormentor at kasama sa departamento na si Dr. Tess Fortunato. Ang pagkakakilala ko dahil ang panayam na ito ay tungkol sa personal na naratibo, kay pagpapakilala kung paano natin mas magiging mas malapit sa ating alaala ang naging ambag, dakilang ambag na ating kasamang si Dr. Tess. Nais ko magbigay din ng ilang maigsing kwento kung paano kami nagkakilala ni Dr. F. Si Dr. F, misteryosang babae siya sa akin dahil nung ako po'y pumasok sa De La Salle University, ay hindi ko siya madalas nakikita sa departamento dahil katulad ko ay isa din siyang masipag at mahusay na administrador. Noong panahon yon, siya po ang aming vice dean sa CLA. Kaya't hindi ko siya madalas nakikita sa departamento. Bagkus ay nandoon siya sa tanggapan ng pangalawang tanggapan ng vice dean, okay? O tanggapan niya doon sa dati pa sa Miguel Building.
Ngunit higit kong nakilala si Dr. F nung ako'y kinuha niya, inimbitahan niya na maging coordinator ng immersion program, okay, yung cultural immersion program ng Advanced Filipino Abroad Program. At laking tuwa, galak at pasasalamat ko sa imbitasyon na ibinigay sa akin ni Dr. F dahil bilang isang nagsisimulang kasama sa departamento, colleague sa departamento ni Dr. F ay nakitaan niya ako ng ganong potensyal. Okay? Hindi po kasi wika ang aking specialization, pero dahil sa larang ko ng Philippine Studies ay binigyan niya ako ng pagkakataon na maging bahagi ng isang magandang programang ito na pinasimulan nila ni Dr. Tess Ramos, Dr. Ruth Mabanglo at syempre pa ang ating pinag-aalayan ngayon na si Dr. Tess. Nakilala ko rin si Dr. Tess Fortunato sa kanyang mga naisulat na mga akda. Okay, sa kanyang textbook na ginagamit namin noon dati sa mamaya si Dr. Lacan na lang ang magpapaalala ko ng tawag doon. Yung dati naming mga kurso sa Pilipino. Parang Fidlar, okay? May mga ganun pang dating tawag doon sa aming mga kurso sa departamento. At higit kong nakilala bilang isang scholar ng wika at panitikan, si Dr. F, doon sa masugid niyang pagtaguyod ng ortografiyang tatak de LSU. So ito yung isang ambag ng pagiging linguista dahil isang linguista si Dr. F at isang language planner na kung saan malaki ang ambag at contribution niya sa ortografiyang Pilipino. Gayon din sa mga usapin na debate tungkol dito dahil alam natin na mainit na paksa o issue ang ortografiyang Pilipino, pero si Dr. F at mga kasama niya sa departamento ang nagpasimula o naging isang ehemplo para isulong kung ano ang diskurso at ano yung pagtataguyod ng intelektualisasyon ng wikang Pilipino na tatak Lasal. Nabanggit ko na mahusay na administrador at nakikinig sa mga hinaing ng mga estudyante at mga faculty. Higit dito ay yung pagiging isang huwarang guro. Okay? Huwarang guro sa antas graduado at maski doon sa antas di graduado. So hindi ko na po papatagalin ang pambungad na mensahe na ito dahil alam kong mas mayaman ang ilalahad sa atin na kasaysayan, mahabang kasaysayan siguro dahil magkaedadan sila. Kaya ng ating tagapanayam ngayon na si Dr. Lacan Giting Garcia. Hindi ko na kayo papatagalin at alam ko na sabik tayo sa mga ganitong klase ng mga kwento na ating mga kasama sa departamento. Dahil kung wala sila, kung hindi nila sinimulan yung adhika ng departamento, ay wala tayo ngayon. Wala tayong tinataguyod na departamento, wala tayong pinagmamalaking mga naisulong natin. Lahat ng ito ay kailangan nating ibalik sa ating mga dating kasama sa departamento, sa ating mga nauna sa atin na nag-isip, nagsulong, nakibaka para pagyamanin at higit na paunlarin ang wikang Pilipino. At nangunguna dyan si Dr. Teresita Fortunato. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po, Dr. Rod, sa inyo pong mensahe. Ngayon naman po ay bigyan po natin ng virtual na palakpak si Dr. Rod. So ngayon naman po ay alamin natin ang kaligiran ng seryeng Panayam. Balikan po natin kung paano ito nagsimula, ano ang adhikain ng departamento at sino-sino na nga ba na bigyang parangal at marami pang iba. Narito po si Dr. Josefina Mangahis para magbigay sa atin ng impormasyon. Dr. Jo. Mula sa pagiging bahagi ng Literature Department, naging hiwalay na ang Departamento ng Pilipino na naging Filipino sa kalaunan. Dulot ng pangangailangan ng panahon upang lubos pang palakasin at pag-ibayuhin
pagkamakabayan sa institusyong nagsasaad ng paglilingkod sa Diyos at sa bansa for God and country. Kaalinsabay rin ng pangyayaring ito ang transisyon, pagpawag ng Lasalliano at hindi na Lasalista na dating iniuugnay sa reputasyong elitista sa mga miyembro ng komunidad. Sa mga panahong ito, naging masigasig sa pagbuo ng pangalan at reputasyon ang Departamento ng Filipino upang patunayan na rin na sadyang nararapat na may hiwalay na departamento ang DLSU na nangangalaga at nagpapalaganap ng pambansang wika. Katuwang si Brother Andrew Gonzales, nandigan walang tunay na universidad, ayon sa kanya, walang tunay na universidad sa daigdig na hindi nagtataglay ng departamentong laan sa pangangalaga ng pambansang wika. Mabilis na tinanggap at iginalang ang nasabing batang departamentong inihiwalay. Kabilang sa mga unang proyekto ng departamento ay ang pambansang seminar sa wika at panitikang Pilipino na noon ay libreng ibinibigay bilang serbisyong panlipunan. Ang gawad wika na ibinibigay sa mga miyembro ng komunidad na katuwang ng departamento sa pagpapalaganap at paggamit ng wikang pambansa at ang seryeng panayam na pagkilala sa mga pangunahing tao, buhay man o namayapa na naging tagapamansag ng wika at ng panitikang Pilipino. Ang seryeng panayam na dekada 90 ay sinimulan at nakapagparangal sa mga sumusunod. Panoorin po natin ang mga pinarangalan. Unang-una po ay sa Ginoong Lope K. Santos. Isagani Cruz, manunulat, edukador at kritiko. Dating University Fellow sa Pamantasan de La Salle. Madalas din siyang magsulat ng sanaysay, katha at dula, pati na rin sa mga periodiko. Bienvenido Lumbera, pambansang alagad ng sining sa panitikan at profesor ng Araling Pilipino, ginawara ng iba't ibang award o parangal kagaya ng Palangka noong 1975 at Ramon Magsaysay noong 1973. Ruth Elinia Mabanglo, ginawara ng Carlos Palangka Award sa pagsulat ng full-length play sa wikang Filipino, igapagtaguyod ng wika maging sa Estados Unidos sa University of Hawaii. Andrew B. Gonzales, linguistiko, historical, psikolohikal, sociolinguistika at applied, manunulat, dating kalihim ng Departamento ng Edukasyon at Kultura. Clemencia Espiritu, edukador ng linguistika at tigapangulo ng Bonifacio Sibayan Distinguished Professorial Chair in Linguistics. Magdalena Sayas, manunulat, edukador, kritiko at tigasalin. Dati rin siyang tigapangulo ng Departamento ng Filipino ng De La Salle at pangalawang dekana ng Kolehiyo ng Malalayang Sining. Rogelio Mangahas, Makata, mananalaysay, editor, guro at tigasalin, ginawara ng Carlos Palangka sa Panulaang Pilipino noong 1971 at pagsulat ng kritika noong 1986. Efren Abueg, iginagalang na nobelista, kwentista, mananaysay at kritiko ng kanyang panahon. 6 na beses siyang ginawaran ng Carlos Palangka Award at marami pang iba. Dominador Mirasol, manunulat at profesor. Isinulat ang mga akdang katulad ng Maligno,
pelikula noong 1977 at Ginto ng Kayumangging Lupa, nobela noong 1979. Rogelio Ordonez, premyadong manunulat, Diyorno at propesor, nakapag-ambag sa marami-raming antolohiya ng literatura at kritika. Edgardo Reyes, manunulat ng mga katha, nobela at pelikula, kilalang-kilala dahil sa kanyang serye sa mga kuko ng liwanag, napakatanyag ito, no? Na lumabas sa liwayway at naging pelikula. Rogelio Sicat, isa sa mga manunulat ng Agos sa Disyerto, dating dekano ng Kolehiyo ng Arte at Literatura at manunulat na tumatalakay sa mga panlipunang issue kagaya ng land reform, rasismo o racism at klasismo. Clodoaldo Del Mundo Jr., kilala bilang Dr. Doy, kasalukuyang miyembro ng faculty ng Departamento ng Komunikasyon, Kolehiyo ng Malalayang Sining, manunulat, direktor at producer ng pelikula. Dr. Aurora Batnag, kilala ng Departamento ng Filipino bilang Dr. OG. Retirado siyang direktor sa Komisyon sa Wikang Filipino at tagapagtaguyod ng Wikang Filipino. Jose Javier Reyes o kilala sa Direct Joey, no? Lumikha siya ng maraming pelikula kagaya ng classic na Kasal, Kasali, Kasalo, direktor, manunulat noong 2006 at Four Sisters and the Wedding, manunulat ng screenplay noong 2013. Florentino Timbresa, University Fellow sa Pamantasang de La Salle, Manila, kilala bilang isa sa mga pilosopong gumagamit ng Pilipino sa kanyang pagsulat. Okay, mga gurong kabilang sa departamentong siyang pumipili sa serye na tatagal sa buong isang taong pampaaralan. Mga guro rin ng departamento ang magbibigay ng mga panayam na may kaugnayan sa larangan ng wika at panitikan noon na ngayon ay kabilang na ang media at araling Pilipino na siyang kinabibilangan na pararangalan. Masasabing bahagi ng tradisyon ng Departamento ng Filipino na pahalagahan ang naiambag ng mga dakilang taong may malaking kontribusyon sa wika, panitikan, media at araling Pilipino. Saludo kaming lahat na nabigyan sa mga nabigyan ng parangal at mabibigyan pa sa hinaharap at ang bibigyan natin sa araw na ito. Mabuhay kayo! Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Jo, sa mga impormasyong dapat malaman tungkol sa seryeng panayam. Salamat sa pagbabalik tanaw, sa pag-aalala sa mga taong pinarangalan na at yung paparangalan pa sa seryeng panayam na ito. Si Doc Jo rin po ang magpapakilala sa atin sa pararangalan sa hapong ito. Muli, narito po si Dr. Jo Mangahis. Hayaan niyo pong ako ang magpakilala sa ating pararangalan dahil sa di inaasahang pangyayari, masama po ang pakiramdam ni Dr. Ruth Mabanglo. Ang ating pararangalan ay nagtapos ng PhD Linguistics sa Philippine Normal University, Manila, Certificate Course in Language Testing, Regional Language Center, Singapore, MA in Education, Filipino Linguistics sa Philippine Normal University, BSE Ed Cum Laude, Philippine Normal University. Malawak po ang kanyang karanasan sa pagtuturo. Hindi ko na po sasabihin lahat kasi po napakakapal ng kanyang resume, no? Associate Professorial Lecturer sa De La Salle, Assistant Professor sa Philippine Normal College, Assistant Professor sa University of Santo Tomas, Classroom Teacher sa Division of City Schools, Caloocan, Metro Manila.
Narito po ang kanyang natamong mga parangal. Naku, ang dami po, hindi ko po mababasa lahat ito. Ilan lang po ang aking babasahin. Gawad Dangal ng Wika, 2,000 award from the Commission on the Filipino Language, Komisyon sa Wikang Filipino noong ika-21 ng Setyembre 2020. National Awardee Public-Private Educator Administrator, PNU Alumni Association, Abril 26, 2015. Gawad Lasallian for the propagation of the national language through Filipino Abroad Program and Lectures, noong pong Abril 2009. Gawad ng Pagkilala Award, a recognition for outstanding contribution in the propagation of the national language, noong Agosto 19, 1978 ng Komisyon sa Wikang Filipino. Gawad Pagkilala muli mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Gawad Kafil, kapisanan ng mga profesor sa Filipino, noong Nobyembre 19, 1979. Ikalawang Gawad Surian sa Sanaysay, Gantimpala, Colyantes, noong Agosto 19, 1979. First prize po, Surian ng Sanaysay, Gantimpalang, Colyantes, noong Agosto 19, 1971. Pangalawang Gantimpala, Gawad Surian sa Sanaysay, Gantimpala, Colyantes. Ang dami po, pero hindi ko na po babasahin ng iba pa. Pagdating naman po sa Ibayong Dagat, narito po ang mga natamo niyang scholarship. Opo, hindi lang po dito sa Pilipinas. Fulbright Asian Scholar in Residence. Lecturing Grant, Intensive Tagalog Filipino Course, Southeast Asian Countries Summer Institute, CIASI, University of Wisconsin, Madison, August 2000. Fulbright Asian Scholar in Residence Lecturing Grant in Intensive Tagalog Filipino Course, University of Washington, Seattle, Agosto 19, 1972. Yung iba po, hindi ko na po babasahin, napakarami po talaga. Naging aktibo rin po siya sa iba't ibang profesional na organisasyon, kagaya ng PSLF, kung saan siya ay naging pangulo. Ang EXCOM member National Commission for Culture and Arts, noong 2002, 2002 hanggang 2010. Sangfil, siya po ay pangalawang tigapangulo noong 1975 hanggang 1977. Kafil, siya po ay naging pangalawang ingat yaman. Hindi rin po siya nagpapahuli pagdating sa publikasyon. Meron po siyang mga inilathalang aklat. Ito po yung serye ng panayam sa discourse, pang-media, at literatura. Co-author po siya ng Ibong Adarna, Sayusay, Lakbay, at marami pa pong iba. Nakapagsalin din po siya ng ilang akda. Paghahanda para sa pagdidisipulo, Filipino Translation of Discipleship Essential. Ferdinand Blumentritt, Isang Buhay ng Austrian para sa Pilipinas. Sinalin po na to. Okay. At Translation of Nara, noong 1988. Sa artikulo naman po sa mga journal, napakarami din po. Kultura at kaligirang imersyon. Paano ba sabihin ng katotohanan? Paano nga ba, Dr. F? Kasalukuyang kalagayan ng pagtuturo ng wika sa Antas Kolehiyo at marami pa pong iba. Aba, hindi lang po pang akademiko. Siya po ay tumutulong sa community, sa ating pamayanan. At meron din po siyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, kagaya ng In-Country Director 2002 to 2007, Advanced Filipino
abroad program, AFAP, outside evaluator, at marami pa pong iba. Pinagpipitagang panauhin, mga administrador, kapwa guro at mga mag-aaral, nararapat lamang nakilalanin, parangalan, at ipangalan sa kanya para sa taong ito ang seryeng panayam Dr. Teresita Fortunato. Palakpakan po natin siya. Yan. Maraming salamat po, Dr. Jo. Tunay nga pong kahanga-hanga, no, ang ating pinararangalan sa hapong ito. Saludo po kami sa iyo, Dr. F, at mahal na mahal ka namin. Sa bahaging ito naman, narito naman po si Dr. Heriberto Astorga Jr. upang ipakilala sa atin ang tagapanayam sa hapong ito. Doc Earth. Maraming salamat po sa ating pong tagapagdaloy. Isang karangalan po, no, para sa ating lahat na ipakilala sa inyo ang ating pong tagapanayam. Siya po ay kasalukuyang profesor ng wika, panitikan, media, araling Pilipino at kultura sa De La Salle University, Manila. May MA siya sa Drama Education and Theater Arts at doktorado sa wika at panitikan. Siya ay nagkamit ng Gawad Francisco Balagtas mula sa Komisyon ng Wikang Pilipino bilang natatanging guro, manunulat, direktor, mananalumpati at kompositor. Siya ay nagkamit din ng parangal sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Hiyas ng sini ng panulat mula sa Guild of Educators, Mentors, and Students. PAGCOR Distinguished Professional Chairholder for Human Development, Panday Lipi, Gawat Guro ng Kabayan Newspaper, Kakampi at SSOT. Ang mga aklat na Minimalistang Florante at Laura, Tatlong Kaisang Puso, Mga Tanong sa Sagot, Monghita, El Filibusterismo para sa Makabagong Mambabasa, at Mata sa Diablo, ang ilan lamang sa mga aklat na kanyang naisulat. 3 sa kanyang mga nobelang nasusulat sa Pilipino, ang dugtungang nailathala sa pahayagang Silangan Simbun, no, sa bansang Japan. Tagapagsanay rin siya sa mga paksang sining ng pagtuturo, pamamahala sa klase at pagtuturo ng wika at panitikan sa ilalim ng Center for Educational. Nakarating na rin siya sa iba't ibang panig ng bansa para magbigay sa mga guro at sa iba pang professional na mga panayam at pagsasanay na pumapaksa sa pagtuturo, pagsusulat, pananaliksik, pagsasalita at pamamahala. Mga kaibigan at mga kasama, ang ating tagapanayam sa hapong ito, Dr. Lakanggiting Kaparangan Garcia. Palakpakan po natin ang ating tagapanayam. Maraming salamat sa magandang pagpapakilala, Dr. Earth. Magandang hapon po sa lahat sa mga pinagpipitaganan nating mga panauhin sa araw na ito at sa lahat ng dumalo sa pagtitipon na ito para parangalan ang isa sa mga pangunahing individual na nagtaguyod at patuloy na nagtataguyod ng wikang Pilipino. Simulan po natin yung panayam na pinamagatan pong Kung Pinalad Kang Makilala si Tess, si Dr. Teresita Fortunato sa aking pananaw. Pag-share lang po ako ng aking screen. Mahabang kasaysayan ng seryeng panayam ng layon ay kilalanin at parangalan ang mga individual na kinikilala na siyang pangunahin kundi man isa sa mga pangunahin sa kanyang larangan o mga larangan sa kapanahunan man niya o higit pa roon. Hayaan ninyong gawin kong magbalik-unita paminsan-minsan sa ilang bahagi ng panayam na ito
sa mga bagay o pangyayari na kaugnay ng aking paksain. Ang pagkilala at pagpapakilala sa isang individual na mapalad kong makasama sa loob ng mahigit na 3 dekada. Nabanggit ni Dean Rod kanina na magkaedadan kami, no? Pero nauna sa akin si Tess sa edad. Okay? 8 taon yata kung di ako nagkakamali ang pagkakauna. Kaya una kang ipinanganak, Dr. Tess, ng 8 taon. Pero magkapanahon kami sa pagpasok sa Lasal. Magkapanahon din kami kung saan sabay naming itinaguyod ang pagsisimula ng paghiwalay ng Departamento ng Pilipino. Kasama ang ilan nating mga dating naging bahagi ng departamento dito. And bilang kaligiran, unang nagsagawa ng ganitong anyo ng panayam, no, na bahagi ng serye, si Dr. Efren Abueg. Kaya napamagat ng ginawa ni Dr. Abueg noon na panayam ay yung kay Kabebang. No? Dito kasi, pinarangalan ni Ka Efren si Kabebang sa kanyang panayam na Ira. No? Ganda yan. Efren Abueg yun, yung Ira dyan. Anak ni Genoveva Edrosa Matute. Doon ko narinig ang napakagandang pagbabahagi ni Dr. Abueg ng kanyang mga natutunan, no, kay Kabebang. At kung paanong tulad sa isang anak, nagabayan siya at nabigyan ng inspirasyon upang maging dakilang manunulat. Hindi ko nalimutan ang anyong iyon ng pagpaparangal, kaya ginamit ko ang anyong iyon na magbigay ko ng panayam na pinamagatan kung nagkataong si Isagani Cruz ang babasa nito. Nang si Dr. Isagani Cruz naman ang kinilala at pinarangalan sa serye. Naging guru ko kasi siya. No? Naging pinuno, katuwang naman na niliksik, kasama sa departamento, naging co-author ko rin si Dr. Isagani Cruz sa isang aklat at masasabi ko rin naging kaibigan. Bagay ng naging mga batayan ko para mahinuha kung paano siya magsuri ng kanyang mga binabasa. Kaya yun yung binigay kong panayam hinggil kay Dr. Cruz. Makalipas ang ilang taon, muli akong magbibigay ng panayam na may ganitong anyo ng pagpapakilala. Sa pagkakataon nga na ito, kay Dr. Fortunato. Makailang ulit akong nagrebisa ng panayam na ito. No? Aaminin ko sa inyo. At batid ng mga tunay na nakakilala sa akin na hindi ko ugaling magsinungaling. Iniisip ko kung paano may iba ang panayam na ito at hindi limitado sa mga personal na karanasan at pagsusuri ang pangunahing batayan. No? Kasi sa unang basa talaga, no? Kaya naunawaan ko si Dean Rod kanina, na sa unang basa ay maaaring ito'y personal na pagsasabi o paglalahad ng iyong mga naranasan. Pero bilang bahagi ng tradisyon, no, ng seryeng panayam, ang bawat panayam kasi na kabilang sa serye ay talagang hinahaluan kung hindi man sinasangkapan at minsan nga ay talagang pinadadaloy sa pamamagitan ng pananaliksik. No? Kaya ang isipin ito ang nagbigay sa akin ng inspirasyong ibata at kumpirmahin ang katumpakan ng aking mga pananaw batay sa mga pananaliksik ng mga eksperto. So, kaya hindi personal ko lamang na pananaw at karanasan ito ng pagpapakilala, kundi sisikapin ko na ipakilala si Tess o si Dr. Fortunato. Mapapansin yung dalawang binabanggit ko kasi mamaya paliliwanag ko kung bakit. Na sa pananaw ko at sa pananaw ng mga eksperto, kumbaga kukumpirmahin ko na yung pananaw ko ay meron ng mainam na batayan. Ngayon, na kay Tess na o kay Dr. Fortunato, kung inakala niya na ang aking pagsusuri ay katanggap-tanggap doon sa sinasabi nating katumpakan. Sumagi sa isipan ko na kung magkamali man ako sa aking pagsusuri at pagpapakilala kay Dr. Fortunato o Tess, makalulusot ako sa pagsasabi batay sa mga eksperto. No? Biro lang, pero isang paraan yun, ano, para masabi ko na ito'y ginawa ko ng merong batayan at hindi lamang pansarili kong pananaw.
Gagamitin ko ang mga sumusunod na mga aklat, pananaliksik at ibabangga ang mga ito sa aking mga pananaw at pagpapakilala kay Dr. Fortunato at o si Tess. Makikita niyo dyan, People's Styles at Work ni na Dr. Robert Bolton at Dorothy Grover Bolton. At How to Work with People na pananaliksik mula sa team ng Rutgers University sa USA para ipakilala si Dr. Teresita Fortunato bilang pinuno at katrabaho. Yun yung pagpapakilala kong gagamitin kay Dr. Fortunato. Kaya idagdag ko naman sa mga nabanggit sa itaas ang You Don't Say, Navigating Nonverbal Communication Between Sexes na sinulat ni Dr. Audrey Nelson. At kasama nito yung Personality Self-Portrait, Why You Think, Work, Love, and Act the Way You Do ni na Dr. John Oldham at Lois Morris para ipakilala ko naman si Tess. Kaya titingnan natin si Dr. Fortunato doon sa dalawang mukha ng kanyang kalagayan bilang individual, yung profesional at yung personal. Dahil pinalad ako na kapwa ko tumakita sa napakahabang panahon sa mahigit 3 dekada. Si Dr. Fortunato ang una kong ipakikilala, yung kanyang profesional na bahagi. Sa aklat na People's Styles at Work na naging bestseller sa mga aklat na may katulad niyang paksain noong 1996, nagbigay ng quadrant na naglalaman ng mga ugali ayon sa responsiveness at assertiveness, sina Bolton. Ito yun. Tinignan nila at binigyang pansin yung assertiveness at responsiveness ng bawat tao. Napakahabang pananaliksik ito bago isinaklat noong 1996. Umabot siya na mahigit 10 taong pananaliksik bago na isaklat. At nakita nila na itong 4 na pag-uugali na ito ang siyang palagi ang nakikita sa mga tao. Yung analytical, yung kanyang katangian na less assertive at less responsive, na ang kabaliktaran niya o opposite niya ay yung expressive na more assertive, more responsive. Yun namang driver na more assertive, less responsive. Nakabaliktaran naman yung amiable na less assertive at more responsive. Mapapansin yung magka-X, yun yung magkaiba, yun yung magkadulo. Yung concept ng polarity ng ugali. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng assertiveness? Ang assertiveness ay ang controlling behavior. Ugali na isang taong gusto niyang siyang masunod, siyang mamuno, siyang manguna, siyang mangibabaw sa ibang mga bagay. Ang responsiveness naman ay yung pagtugon niya sa kanyang kapwa. Paano siya dumama, paano siya magbigay pansin, paano siya umunawa, paano siya magbigay ng konsiderasyon. Yun naman ang responsiveness. Kaya sa pag-aaral na ito ni na Bolton at Bolton, na kasama na rin yung pag-aaral ng Rutgers University, doon po sisimulang bigyang pagpapakilala si Dr. Teresita Fortunato, yung kanya munang professional side. Yan. Paano ba nakikita yung assertiveness? Ayon sa mga pananaliksik, lalo na nung pinagsama na natin yung pananaliksik na ginawa ng Rutgers University at na Bolton and Bolton sa kanilang aklat. Ito ang mga nakita na mga senyales o sign ng assertiveness. Kumbaga, pwede mong mabasa ang isang tao sa kanyang assertiveness batay sa patuloy o constant o palagian na pagpapamalas o pagpapakita ng mga ganitong bagay. Kaya sa dami ng sinasabi, bilis ng pagsasalita, lakas ng boses at iba pa, pag higit na marami ang sinasabi, mas mabilis magsalita, mas malakas ang boses, more assertive yon. Pero pag kaunti ang sinasabi, mabagal ang pagsasalita, mahina o malumana yung boses, hindi magalaw, less assertive yon. Okay, yun yung tiningnan nila, Okay. Meron tayong makikitang palagi ang pinakikita ng iba't ibang mga tao.
Paano naman makikita yung isang bagay, yung responsiveness? Merong tatlong bagay, no, na katanungan na ginamit sina Bolton at Bolton ng sinuportahan din ng Rutgers University. No? Yung una, gaano karami gumagana sa mga ekspresyong nasa kanyang mukha. No, kaya inalala ko no, kung paano magbigay ng expression si Dr. Fortunato, expressiveness sa mukha. No? Kasi sa larangan ng komunikasyon, tinitingnan mo hindi lamang yung karaniwang tinitingnan kapag ka sa sining, no, tinitingnan 4 lang, di ba? 4. No, kapag ka sa komunikasyon, 6 ang tinitingnan. No, magmula doon sa itaas, kasama na diyan ng buhok, kung mahilig ka magsombrero, mahilig ka magkulay ng buhok, magpagupit, no, maglagay ng kung ano-anong adorno. Yung gitna, no, kung halimbawa mahilig kang gumamit ng iba't ibang salamin, paglalagay ng mga dekorasyon sa tenga at iba pa, no? At yung sa ibaba, no? Kapag ka ito ay nakikita naman sa paglalagay mo ng mga bagay o adorno na nasa ibaba ng iyong bibig. Kaya tingnan mo gaano karami, no, yung gumagana sa ekspresyon ng kanyang mukha. Pag mas marami, no, ibig sabihin responsive siya. No, kapag mas kaunti, less responsive siya. No? Ngayon, gaano katindi ang variasyon ng kanyang tinig? Yung tinitingnan naman natin yung tinig. Ano? Hindi ko, bago ko magpatuloy, hindi ko alam kung bakit merong nagtataas ng kamay, pero paumanhin, ano? Itutuloy muna natin yung panayam. Ano? Hindi ako mag-entertain noon. Pagtataas ng kamay. Medyo napansin ko lang, merong nagtataas ng kamay. Baka akala niya hindi ko siya pinapansin. Pero ang daloy ng panayam, ng sharing panayam, ay pagbibigay talaga ng parangal at panayam. No? At hindi ito interaktibo, no, na pamamaraan ng usapin. No? Okay, ituloy natin. Ano? Ngayon, gaano katindi ang variasyon ng kanyang tinig? No? Dapat tinitingnan mo mabuti. Ito ba'y nagkakaroon ng pagbabago, tono, haba, antala, lakas, diin? Kung maraming variasyon, more responsive. Pero pag kaunti, less responsive. Ganun din sa pagkumpas. No? Ito yung sinasabi natin, ang kumpas, ang kaibahan sa kanyang galaw, ito yung nagaganap ng mga aksyon magmula sa balikat mo hanggang sa dulo ng iyong mga daliri. Yun ay tinuturing ng mga kumpas. Kaya tinitingnan mo yun. Then, ayon sa assertiveness at responsiveness, hinati sa 4, no, ni Bolton at Bolton ang pag-uugali ng tao. Kaya nga, nabuo ito. No? Kaya ngayon, na alam na natin kung anong ibig sabihin ng assertiveness at responsiveness, no? Nasaan dito si Tess? No, yun ang tanong. No? Gamit ang mga nabanggit, masasabi kong isang expressive si Dr. Fortunato. More assertive, more responsive. Sa mga pagkataong nasaksihan ko kung paano niya ipagtanggol ang kanyang paniniwala at paninindigan bilang guro, pinuno, manunulat ng aklat, at iba pa, masasabi kong palagi ang ginagamit ni Dr. Fortunato ang unang 6 sa mga inihanin ni Bolton sa assertiveness. Yung unang 6 na yan, palagi ang ginagamit ni Tess yan. Ang hindi lang talaga mapersa kay Tess ay ang kanyang kumpas. No? Pero yung unang 6 na yan, palagi ang kong nakikita, palagi ang kong napapansin na ito ay agad na ginagamit ni Tess, no, kapag meron siyang nais bigyan ng diin, no, o ipagtanggol, o i-assert. Okay. Yun. Tangyang suri kung hindi man bihira kung masaksihan, ay ang pwersa ng kumpas. No? Hindi ko lang alam kung sa ibang mga pagkakataon, no? Pero ulit, no? Sa panahon kung saan sa dami ng pagkakataong nasaksihan ko siya sa kanyang assertiveness, tanging yung 7 ang hindi ko gaanong napapansin kanya ginagamit. Kaya matutunan itong hindi makumpas si Dr. Fortunato. No? Higit siyang vocal at verbal, hindi gaano sa kinesthetic ng pagpapahayag. No? Ayon nga kay Kate Keenan, meron kasing 3 V's, no? 3 V
na madalas na ginagamit ng isang tao sa pagkipag-ugnayan niyang interpersonal. No? Ano yung tatlong V na yon? Visual, vocal, at saka verbal. Ayon kay Keenan, itong kombinasyon ng dalawa o nung tatlo sa mga ito, ang siyang dahilan kung bakit nagiging mabisa o hindi mabisa ang isang tao sa kanyang pagpaparating. Kaya para sa akin, vocal at saka verbal na kombinasyon ang madalas na ginagamit ni Tess. Yan. Pinagtibay pa ito ng obserbasyon ko at karanasan sa kanya namang responsiveness. No? Palagyang naroon ng malinaw at kristal na ekspresyon ng mukha kapag kakausapin mo si Dr. Fortunato. No, kaya kapag kinausap si Tess, talaga nakatingin sa'yo. No? Nakatingin talaga siya sa'yo. Kaya yung sinasabi kong kristal yung hindi siya nagtatago o hindi siya nag-aalis ng tingin o ano man. Nakatingin siya sa'yo kaya makikita mo yung buong ekspresyon ng mukha. O yung tinatawag natin sa komunikasyon na facial geography. Yung buong geografiya ng kanyang mukha ay mamamalas mo. Kaya makita mo na yung dating ng mga ideya mo sa kanya ay nakukuha niya agad-agad, no? Dahil nagkakaroon ng variasyon sa kanyang facial expression o facial geography. Okay. Agad mong malalaman ang kanyang salubin, kaya mabibigyang antisipasyon muna kung anong tuguhin ng kanyang sasabihin bago pa man niya ito maihayag. Yung nga lang, ang obserbasyon ko, minsan, alam mo na kaagad no? Naiisip mo, siguro gusto niya to, siguro ayaw niya to, siguro naiinis siya. Sa pagiging kristal ng mukha, kasi malinaw, no? Nung facial expression niya. O ngayon ko marireveal kay Dr. Fortunato na minsan nababasa ko yung mukha niya. No? Tungkol doon sa kung ano yung gusto niyang sabihin, hindi pa man niya ito nasasabi. Okay. Sa pagsapit naman niya sa pagbigkas ng kanyang ideya o salubin, madarama mo ang antas ng kanyang emosyon. Masasabi ko, napaka-emosyonal ni Dr. Fortunato. Sa katunayan, ilang ulit ko nang naranasan niya na siya yung magbibigay ng panalangin. Tapos sa kalagitnaan ng panalangin ay may maririnig kang hikdi, no? Na mamaya-maya ay tutuloy sa bahagyang pag-iyak, pagtigil bago pagpapatuloy noong panalangin. No? Kaya may mga panahon noon na kung saan kapag si Dr. Fortunato ang mananalangin para sa departamento, hinihintay na namin yung mga ganong eksena na tinatawag naming tatak test kapag siya ang mananalangin. Okay. Isama na rin natin ang kanyang ekspresyon paminsang-minsang lumalabas. May mga ekspresyon kasi si Tess, katulad sa ating mga ganong klase kapag hindi siya naniniwala sa talaga, mga ganon. Lalo na yung mga ekspresyon niya ng kanyang mukha na talagang makikita mo agad, no? Na minsan ay nauuna kaysa sa kanyang sasabihin. Kaya kung tupak ako sa basa ko sa quadrant na kinabibilangan ng ugali ni Dr. Fortunato, ito nga, yung expressive, no? Ayon kina Bolton, narito ang mga katangian, no, ng taong expressive. Bahagyan ko kayong bibigyan ng panahon para mabasa yung mga katangian kasi medyo mahaba, no? Kasi pinagsanib ko na nga dyan yung dalawang pananaliksik, no? Kaya medyo mahaba, marami. Ngayon, kung bibilangin yan, 12 yan. No? 12. At doon sa 12 yan, 8 sa mga yan ang nakita ko na present o agad na mapapansin kay Tess. No? Siguro mapapalo ako ni Dr. Fortunato kung magkatabi kami ngayon, pero totoo naman, yung pinakamaporma sa mga estilo. No? Sa paraan ng pananamit, paglalagay ng adorno sa katawan at iba pa, no? Masasabi ko maporma si Dr. Fortunato. No? Meron pang mga scarf yan na ginagamit at iba pa. No? Tapos puno-puno ng enerhiya yan, lalo na sa umaga. No? Kapag nagkakataong nakikita kami ng maaga, magmula pa man noon, na mga part-time pa lang kami, no? Nandun na talaga yung enerhiya. No? Consistent yun hanggang sa mga panahon bago siya magretiro. No? Kasi nga pala, no, halos sabay kaming mag-part-time ni Dr. Fortunato, pero parang nauna yata ng bahagya o isang term. No? Si Dr. Fortunato, tapos
sumunod yata na term, saka na ako dumating. Ngayon, punong-puno ng enerhiya, madaldal na pala kaibigan, kaya kapag yan ay nasimulan mong makakwentuhan, dire-diretso na yun. No? Kaya matatawag siya madaldal, malikhain at mapangarapin, no? Napaka-creative niya mag-isip. No? Extremes ang emotion. Ito, baka na mahampas na naman ako nito kung katabi ko siya. Pero totoo yun. Ano? Mamaya, sasabihin ko bilang si Tess. No? Extreme ang emotion mo, mare. No? Na minsan masaya, tapos biglang-bigla, parang mayroong parting magsusungit, magganon. Katangian ng isang expressive eh. Pero yun naman yung dahilan kung bakit madaling mabasa ang isang expressive. Kasi makikita mo na agad sa kanyang mukha, sa galaw. Tulad kanina, no? Yung binanggit ko sa umpisa, yung kanyang sinasabi, lakas ng boses at iba pa. Mababasa mo na kagad ang isang expressive. Masayahin at palabiro, magalaw sa pagsasalita. Minsan nga kahit nakaupo yan, pabalit-balit ng upo at iba pa. At ang huli, yung napaka-people-oriented. Inuuna niya yung mga tao kaysa doon sa trabaho. Nung may mga pagkakataon na masasabi ko na, okay, mahalaga yung trabaho pero mas mahalaga yung tao. Yun ang ilang ulit ko nang naramdaman kay Tess. No? Na maiugnay ko na rin sa kanyang pagiging reliyosa marahil. No, na itinuturing niya na bahagi ng kanyang misyon sa Diyos ang pahihitungo sa kanyang kapwa. Then, ayon na rin sa pag-aaral ni Bolton at ng Rutgers University, may mga pagkakataong nai-stress ang bawat ugali. No? Then, ang tawag dito kapag sa larangan ng pananaliksik, hindi na tinatawag to ng na bad behavior o masamang ugali. Mas politically correct term yung tawag na backup style. Ito yung inaasal mo, inuugali mo na kapag sobrang stress na, no? Natatanggal na mismo yung mga dati mong katangian. Minsan nagkakaroon ng complete reversal. No? Yung dating masayahin, biglang-biglang super sungit. No? Lalo ng mga expressive. No? Bakit? Ito yung mga backup style ng mga style kanina. So, kaya kung expressive ang style mo, tulad ng pagkakabasa ko kay Tess, sila yung talagang mga away. Ito yung sasabihan ka, susulatan ka, isasabihin nila ng diretso sa'yo kung ano yung mga nais silang sabihin. Bagamat kay Tess, nakikita ko na medyo mas may flexibility. Mamaya paliliwanag ko yung flexibility na yon. Ngayon kung mababangit ko din kasi mamaya yung pagiging amiable at pagiging analytical, at sasabihin ko sa inyo kung bakit nasabi ko flexible na expressive si Dr. Fortunato. Kung isasama natin ang binanggitin na Bolton, masasabi kong isang flexible expressive si Dr. Fortunato dahil hindi attack ang palagian kong nakikita sa kanya. Bagamat doon sa mga signs ng assertiveness at saka responsiveness ay dominante ang pagiging expressive. Pero kapag ka na-stress o naka-backup style si Tess, hindi yun ang palagi kong nakikita sa kanya. No? Hindi palagi ang nagagalit. Bagamat ilang ulit ko rin nakitang o ilang beses ko rin nakitang magalit si Tess. Okay? O si Dr. Fortunato. Okay. Pero may mga pagkakataon na para siyang amiable, no? Tumatahimik. O minsan, analytical, umiiwas. Okay? Yun yung kapag ka ang iyong ugali ay na-stress, ang isang individual ay na-stress, ito yung kanilang ginagamit para matugunan, no, yung stress na kanilang nararamdaman o yung negatibong kanilang nararamdaman. Kaya bilang si Dr. Teresita Fortunato, makikita ko o batay sa pananaliksik at batay sa karanasan ko, yung pagbabangga ng dalawang yon, matatawag kong isang flexible expressive si Dr. Fortunato. Ang ibig sabihin nun, batay sa pag-aaral ni Bolton at ng Rutgers University, ang pagiging flexible ay tumutukoy sa pagkakaroon mo ng dominant o dominanting pag-uugali, pero nagagawa mong gamitin ng iba pang mga ugali batay sa hinihingi ng pagkakataon. Yun yung
flexible, expressive. And dumako naman tayo sa pagpapakilala ko kay Tess. No? Sa personal ko namang pananaw, pero ulit, hindi ko ito kukunin ng buo-buo, kundi ibabangga ko pa rin sa mga pag-aaral. Bagamat mas focus ako doon sa mga karanasan ko na naging bahagi ni Dr. Fortunato sa labas ng universidad o sa labas ng trabaho. Ang tao sa labas ng kanyang profesional na buhay ay iba sa kanyang personal na buhay. Alam natin yan. Lagi natin sinasabi, di ba? Ihiwalay mo yung personal na buhay sa yung profesional na buhay. Balikan natin ang quadrant ng pag-uugali na pinakita natin kanina kina Bolton. Sa aking pananaw, higit na amiable si Tess bilang individual sa labas ng trabaho. Tandaan, sa loob ng trabaho, nakikita ko siya bilang expressive. Pero bilang isang individual o personal kong pananaw, sa labas ng trabaho, mas nakikita ko bilang amiable si Tess. Ano ibig sabihin ng amiable? Less assertive siya. Ibig sabihin, sa labas hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan, hindi niya ito ini-impose o ipinipilit sa iba. Hindi niya kinukontrol ang isang sitwasyon kasi controlling behavior ang assertiveness. At more responsive siya, no? Mas mapang-unawa siya, mas nagbibigay siya ng atensyon, mas binibigay niya ang pansin ng kapakanan ng ibang tao. Yun yung sinasabi nating more responsive. Kaya sa tingin ko, less assertive siya, more responsive bilang si Tess, no? Yung taong si Tess sa labas ng universidad o sa labas ng kanyang trabaho. Again, kaugnay naman yan, ano ang mga katangian ng isang amiable? Bigyan ko kayo ng ilang saglit para basahin yan. Tapos sasabihin ko sa inyo, gaano karami dyan ang namasid ko na katangian ni Tess? Okay. 12 uli yan. No? At sa 12 yan, siyam ang nakita ko na palagi ang mamamasid kay Tess sa labas ng trabaho. No, yung pagiging team player, nakakasama namin yan kung saan-saan. No? Lalo na kapag mayroong outing ang departamento dati, no? Na namimiss ko yung mga ganun. Ano? Na pag nasa labas ka, hindi ikaw si Isagani Cruz, hindi ikaw si Efren Abeg, hindi ikaw si Cirilo Bautista, kundi ikaw ay bahagi ng departamento. No? At dati nga noon, ang magkaka-roommates yung mga bago at saka yung mga datihan, ano? Para magkaroon ng ng patas na tingin sa isa't isa na sa labas magkakaibigan tayo. At palaging ko napapansin yung kay Tess. Team player siya, mapagbigay ng kanyang oras, pag pinentuhan mo yan, okay, hinto yan, kwentuhan kayo, no? Baka nga ikaw pa magsawa eh. Tapos maunawain at may hingahan ng problema, no? Pwedeng masabi sa kanya yung nararamdaman mo, kung naiinis ka, may magandang klase, pwedeng lapitan si Tess. Nahihingaan mo siya, maunawaan ka niya. No? Magaling magpanatili ng mga bagay-bagay. No? Yung kaayusan, okay si Tess sa mga ganyan. Nahihirapang magdesisyon. Ito, pasensya na, Mare. Pero tinoobserbahan ko sa iyo minsan, ano? Meron kang mga gustong gawin, gustong sabihin, pero hindi mo maituloy. No? Ang tingin kasi sa mga amiable, ang dami binibigyan konsiderasyon bago ituloy ang isang bagay. At dahil dito, tumatagal. No? Pero yun nga, mas nagiging namang matimbang yung desisyon. Yung nga lang, matagal kasi nahihirapan siyang magdesisyon dulot ng kanyang konsiderasyon sa kapwa. Tapos mahaba rin ng pasensya, bagmat ulit. No? Ilang ulit ko rin siyang nakita na wala ng control sa kanyang emosyon. Mas gustong kinakausap ng harapan kaysa padalhan ng sulat. Siguro dala na rin ito ng panahon natin, Tess. Sabi nga ni Dr. Rod kanina, ni Dean Rod, magkapanahon tayo ulit. Hindi kami magkaedad, pasensya na, no? Pero magkapanahon. Yun ay pinagmamalaki ko, magkapanahon kami. Pero tayong baby boomer yata. No? Kung generation ng teknikalidad ang pag-uusapan natin. Yan. Mas gusto kinausap ng harapan kaysa padala ng sulat. Kasi mas gusto natin talagang in-person Na ngayon, nagkaroon ng realisasyon ng marami na talaga mas maganda yung in-person kaysa yung virtual. No? At sana'y dumating ang panahon bumalik tayo sa ganong
mas mabisang paraan o siyang pinakamabisang paraan ng pagkomunikasyon sa isa't isa. People-oriented kaysa task-oriented si Tess. No? Constant yun eh, no? Pagtingin sa tao. At uli peacemaker. Ilang ulit ko na rin naranasan na sinabi niya sa akin na pagbigyan na lang natin, bigyan natin ng konsiderasyon, iwas muna tayo sa gulo para sa departamento at iba pa. No? Nagkakausap kami sa ganyang paraan. Kahit alam kong sa pangkalahatan, peacemaker si Tess. Bagamat ito ang dominante kong nakita kay Tess, muli ang pananaw ko ay isa siyang flexible na amiable. Ulit, kanina flexible, expressive siya no, bilang professional. Pero dito, nakita ko rin siyang flexible, amiable. Dahil nagpakita rin siya ng mga katangiang tulad ng nakikita sa isang analytical. No? Ito yung analytical, mga katangiang ng analytical. Sa mga katangiang nakikita nyo rito sa analytical, 12 katangian yan, 6 sa mga yan, 50% ang madalas kong napansin. Ang palagayin ko napapansin kay Tess. Magpahanggang ngayon. Una, pinaka-perfectionist siya o perfectionist siya, pinaka-mapanuri. No? Minsan sasabihin din ako yan, lakan yung ginawa mo ganyan. Sinusuri ka niya. No? At hindi siya naiyang sabihin sa iyo yun. Ulit, systematic at organisado. Tapos mahilig gumalam ng mga bagay-bagay. Pero hindi ko matatawag na marites, no? si Mare. Bagamat test yung dulo ng marites, hindi ko masasabing marites si Tess. No? Dahil lang sa kanyang hilig sa pag-alam sa mga bagay-bagay ay kaugnay ng mga masasabi mong mahalaga. No? Hindi yung mga chismis-chismis. Bagamat minsan o paminsan-minsan ay nauuwi rin ang ilang mga talakayan. Sa bahagyang chismis lang naman. Hindi buong-buong kachismisan. Sigurista at hindi basta susugal. No? Yun ang isa pang nakita ko sa kanya. Tinitiyak muna niya ang mga bagay-bagay bago niya ito isagawa. At hindi diretso kapag nagkokomentaryo. Sa mga pulong, doon ko palagi nakikita yun. Minsan magbibigay siya ng komentaryo. Pero isusugarcoat niya yun. Minsan nga gagawin niyang eupemistiko para na sa ganun ay hindi makasakit ng kanyang kapwa. Kaya dahil sa katotohanan ng nagpapamalas ng mga katangiang mula sa analytical, 50%, no? At siyam sa 12 na katangian ng amiable, ang palagi ang nakikita sa kanya, mabibigyang konklusyon na kung tama ang pagkakabasa ko sa kanya, si Tess bilang individual sa labas ng tanggapan ay isang flexible, no, na amiable. Okay? Less assertive, more responsive. Iyan yung katangian ng amiable. Less assertive, more responsive. Hindi ginagamit ng matindi ang kanyang kapangyarihan at higit na pinahalagahan ang kanyang pag-unawa sa kapwa. Sa mga 4 na nakalagay dito, ang amiable, ang sinasabi na ugali na higit na pinaiiral ang puso kaysa sa utak. Bilang pagwawakas, hindi ko inaangkin ang pagiging wasto ng lahat ng aking binanggit. Inulit ko, disclaimer yan. Hindi ko inaangkin ang pagiging wasto ng lahat ng aking binanggit na pagsusuri at pananaw. Bagamat hango sa mga eksperto ang aking mga batayan, hindi may kakailang katotohanan, hindi magagawang ganap na maunawaan ng tao ang kanyang kapwa. O kahit na nga sabihin natin, pagkatagal-tagal mo ng kasama, minsan ay kasama mo sa buhay, minsan ay kapamilya mo, magmula pa man ikaw ay pinanganak, kasama mo na sila, pero hindi mo pa rin ganap na mauunawaan ang isang tao o ang iyong kapwa. Marami nga ang naniniwalang maging ang pagkakakilala natin sa ating sarili ay hindi kailanman magiging ganap. Nung maging ang sarili natin, hindi natin makilala ng buo. No? Kaya nga, paulit-ulit at patuloy tayong minsan ay merong nagagawa na nagtataka tayo kung bakit natin nagawa. Dahil maaaring meron pang natatago sa ating pagkatao na siyang nagtulak sa atin para gawin yon na hindi pa natin kilala. Patunay lamang nito ang paulit-ulit nating nagagawang mali, desisyon, hakbangin at maging sa simpleng nasasabi nating masakit
sa ibang tao na sa kalaunan ay ating pinagsisisihan. Nabigyan po nawa ng hustisya ang layo ng panayam na ito, lalo't higit ay napasaya po kayo nawa kahit bagya ang pinararangalan natin sa sharing ito. Mare, sana ay naging katanggap-tanggap at masaya para sa iyo mga sinabi ko at pagkakabasa ko batay sa pagkakakilala ko sa iyo. Profesional, kasama, kawika, katrabaho, na si Dr. Tess Fortunato. At si Tess, ang tao sa labas ng tanggapan, kasama, kaibigan, kumare. Marami pong salamat. Wow. Okay. Bigyan po natin ng virtual na palakpak si Sir Lacan. Yan po. Bigyan po natin siya ng virtual na palakpak. Nako, Dr. F. Kamusta na kaya si Dr. F ngayon matapos marinig, no? Yung panayam ni Dr. Lacan. Kung kanina nakilala natin si Dr. F sa pamamagitan, no, ni Dr. Joe, abay, mas nakilala pa natin siya, no, sa pamamagitan ng panayam ni Dr. Lacan. Batid ko na yung mga dito, yung mga bisita natin siguro na di pa nakakasama si Dr. F or di pa nakikilala. Siguro sila, gustong-gusto na nila, no, makita si Dr. F hindi lang online, kundi pati na face to face. Sino ba tong si Dr. F na to, no? Yung mga katangian niya kasi, no, nandyan. Talaga, tunay na kahanga-hanga, no? At mapalad po kami na nakasama namin si Dr. F, no? Kaya nga, uulitin po, mahal na mahal ka namin, Dr. F. Okay? Mahal na mahal ka ng Departamento ng Filipino. Lahat po kami. Okay? So, narito naman po si Dr. Arthur Casanova, punong commissioner ng KWF, upang magbigay ng kanyang reaksyon sa panayam ni Dr. Lacan. Okay, Dr. Art. Okay. Tawagin po natin si Dr. Art para sa kanyang sa kanya naman kong reaksyon sa panayam ni Dr. Lacan. Okay, hintayin lang natin. Ano ba? Ayun. Okay, hi, hello po. Good afternoon po. Gandang hapon po, Dr. Art Casanova. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Meryl, ang hina ng boses mo. Medyo mahina ang boses mo, kapatid. Okay. Hindi ko alam kung bakit. Ang lahat naman ay malakas. Ako na ba? Okay po. Ikaw na po, Dr. Art. Pasensya po. Hindi ko rin po malaman kung okay yan. Okay na yan. Okay po. Full volume naman po dito. Pasensya po, paumanhin. Okay, so nandito po ulit si Dr. Art para naman magbigay ng kanyang reaksyon sa panayam ni Dr. Lacan. Okay, Dr. Art. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Labis-labis po ang aking kagalakan na makapiling kayong lahat. At ako po ay nagpapasalamat na kinuha niyo po akong reaktor para po sa panayam na ito. Ako po ay nagagalak dahil ito pong gantong klase ng panayam ay bago para sa akin. At naipaliwanag po ni Dr. Lacan Giting Garcia ang gantong uri ng panayam. Gustong-gusto ko po itong nangyari ngayong hapon dahil unang-una, inyo pong pinarangalan ang isang taong dapat ay matagal na pong pinarangalan dahil sa kanyang mga ambag sa larang ng wika at lingwistika. Mahaba-haba na rin pong panahon na nakilala ko si Dr. Fortunato. Ngunit ang aming po talagang medyo mahabang pagsasama ay noong kami po ay nagsama sa Arizona State University. Siya na dating naging scholar ng Fulbright Fellowship nung nakaraang taon nang ako ay naging Fulbright Fellow
noong 1996. Ang ibig sabihin, 1995 po naging Fulbright Fellow sa SIASI o Summer Institute SIASI. Summer Southeast ano Asia. ba yan? Southeast Asia Summer Institute. Southeast Asia Summer Institute. Alright? Medyo nag-Alzheimer. Talaga po namang iyon ang medyo mahabang kasama namin dahil 3 buwan po kami nagsama. At isang magandang katangian po ang aking nakuha mula sa kanya dahil siya po talaga ay matulungin. Unang-una, nakita ko po yan sa kanya dahil nung mga panahong yun ay eksperto na po si Dr. Fortunato sa pagtuturo ng Filipino bilang pangalawang wika sa mga dayuhan nga po. No? Naginanap po sa Arizona State University, Tempe, Arizona. At doon ko po nakita ang kanyang kabaitan at yung kagandahang loob na siya po talaga ay nagbabahagi, nagsishare ng kanyang mga kaalaman, no? Sa munang-una sa paggawa ng lesson plan, paggawa ng mga makagamitang pampagturo, at yung mga kung paano makiharap sa mga mag-aaral na kumukuha ng Filipino bilang pangalawang wika o banyagang wika. Tunay pong napakabait niya si Dr. Fortunato. At aaminin ko po, yung 3 buwan namin pagsasama ay talaga pong nagbigay daan upang lalo pa po kaming maging matalik na magkaibigan. At kuminsan nga po ay tinutukso kami na kami po ay mag-sweetheart. At yan po talagang tunay po talagang mabait dahil tulad na nabanggit ko kanina, hindi po siya maramot sa kanyang kaalaman. Binabahagi po niya. At napatunayan ko rin po na isa siyang tunay na kaibigan dahil hindi po siya maramot, hindi lamang sa kaalaman, kundi yan po tinatakbuhan ko kapag ako ay nangangailangan ng pera. Ito naman po ang aking masasabi sa panayam. Tulad na nabanggit ko kanina ay kakaiba po itong panayam na ito dahil kasabay po ng panayam ay ang pagpaparangal sa isang personalidad na tunay po namang mahaba at mahalaga ang ambag sa larangan ng wika at linguistika, maging sa araling panlipunan. Nakatutuwa po na mabatid ang ilang mga katangian ng tinatawag nating self-assessment na ipinaliwanag po ni Dr. Lacangitin Garcia. Ngayon ko pa nga lamang nabatid ang mga katangian ito na may kaugnayan po sa assertiveness at responsiveness. At nabatid po natin, talaga po namang kapuri-puri ang mga kaalamang ito na may kaugnayan po sa pagiging analytical, pagiging driver, pagiging amiable, at expressive ng isang personalidad. At nabatid ko po ang tinatawag nating mga individual at professional, gayon din ng personal na mga katangian ni Dr. Fortunato na tinalakay po ni Dr. Lacangitin Garcia. Talaga po namang kapanipaniwala yung kanyang pagsusuri at habang nagsasalita po siya at pinaliliwanag ang pagiging assertive at responsive ni Dr. Teresita Fortunato ay palagi po akong ganito ang ginagawa. Ito'y patunay lamang na naniniwala ako na ang pagsusuri ni Dr. Lacangitin Garcia ay magkakatugma sa aking pong pagsusuri hinggil sa pagiging assertive at responsive ni Dr. Teresita Fortunato. At tulad na nabanggit ko kanina ay talaga po naman kakaiba. No? Kasi ngayon lang ko ako nakadalo ng isang panayam na ang paksa po ay tungkol po sa katangian ng isang taong kilala natin, nakasama natin bilang
bilang kaibigan, kasama natin sa profesyon, at nakilala po natin siya bilang isang individual. Sa palagay ko ay tulad ng mga pagsusuri ni Dr. Lacangiting Garcia, ay talagang aaminin natin na yung mga katangian na nabatid o ipinaliwanag sa atin ni Lacangiting hinggil po kay Dr. Teresita Fortunato ay totoo po. Ako po ay magpapatunay niyan, at kung ako po ay gagawa rin po ng ganitong pagsusuri na may kaugnayan sa pagiging assertive at responsive ni Dr. Teresita Fortunato, sa palagay ko ay magtutugma po ang aking pagsusuri at ang pagsusuri ni Dr. Lacangiting Garcia. Tunay pong kapuri-puri ang ganitong uri ng panayam. Una, dahil nabanggit ko kanina, bago, at ito po ay nagbibigay daan, tulad na rin ng ginawa niyo, sa isang tribute o pagpaparangal sa mga ambag ng isang dakilang eksperto sa larang ng wika at linguistika, at ganin din po sa araling panlipunan. Ang totoo niya, naging idolo ko po si Dr. Teresita Fortunato pagkaraan pong kami magkasama sa Arizona State University bilang mga Fulbright Fellow. Marami po akong natutuhan sa kanyang mga metodolohiya, ang kanyang mga paraan ng pagtuturo, ang pagbuo ng mga kagamitang pampagturo, at ang pinakamaganda po sa kanya yung kanyang attitude po bilang kaibigan, bilang profesional, bilang individual. Talaga pong wala akong mapipintas kay Tess. Dahil sa lahat ng pagkakataon, siya po ay naging kaagapay po ng inyong lingkod sa maraming proyekto. Partikular na po diyan sa Advanced Filipino Abroad Program. Ganon din po sa CIASI. At kami po talaga ay talagang nagtutulungan. At natutuwa po ako dahil ang kanyang isang pag-aaral po ay kanya pong iniambag sa Komisyon sa Wikang Pilipino, at tunay pong pinarangalan siya ng Komisyon sa Wikang Pilipino bilang dangal ng Wikang Pilipino. Tunay na karapat-dapat siya sa titulong dangal ng Wikang Pilipino. Palakpakan po natin unang-una si Dr. Teresita Fortunato, at siyempre po ang nagbigay ng panayam na kakaiba para sa akin, at maayos, maganda, sistematiko, organisado ang paglalahad ni Dr. Lacangiting Garcia sa kanyang paksa na may kinalaman po sa kanyang mga pananaw hinggil sa mga pananaliksik po ni Dr. Teresita Fortunato, at siyempre po tulad na nabanggit ko ang kanyang personal na pagsusuri, evaluasyon tungkol po sa pagiging assertive at responsive ni Dr. Teresita Fortunato. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pag-imbita sa akin. Pinupuri ko po ang De La Salle University, Departamento ng Pilipino, sa pagsasakatuparan ng mga ganitong gawain, sapagkat sa panahon ngayon, ang ganitong mga gawain talaga pong kapuri-puri, sapagkat dapat po nating itaguyod ang intelektualisasyon ng ating wikang pambansa. Muli, ako po ay sumasaludo kay Dr. Lacangiting Garcia bilang tagapanayam, at pinupuri ko siyempre po si Dr. Teresita Fortunato na talagang walang duda malaki ang iniambag sa intelektualisasyon ng wikang Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. Marami pong salamat.
Wow! Bigyan po natin ng virtual na palakpak po si Dr. F at saka si Dr. Art Casanova po. Okay, so yan. Sayang nga lang, konti na lang yung ano natin, oras natin. Kung meron lang po sana, mahaba-haba pang oras, nako, gusto po naming marinig, no? Gusto po natin marinig kung ano naman po yung magiging ano po ni Dr. F, no? Kanyang masasabi para sa pagpaparangal sa kanya sa hapong ito. Okay? Pero sige lang po, may pagkakataon pa po yan. Okay, so nandito naman po si Dr. Rowie Madula, ang ating pong tagapangulo ng Departamento ng Filipino para po sa paggawad ng pagkilala. Okay, nasa na po Dr. Rowie? Okay, paggawad po ng pagkilala. At syempre ang pagbibigay niya rin po ng pangwakas, no, na pananalita. Yan, si Dr. Rowie. Isang mapagpala at mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat ay nais kong batiin si Dr. Teresita Fortunato. No, bata pa lamang ako ay idolo ko na si Dr. F o Tita Tess. No? Ang kanyang kontribusyon sa pananaliksik at pagdalumat sa larang ng wika ay nakapaghawan ng daan para sa mga tulad naming mga sumunod, no, ng mga naglakbay sa disiplinang ito ng pananaliksik. Hayaan nyo rin magpasalamat ako sa ating mga bisita kay punong komisyoner sa Komisyon sa Wikang Filipino, Dr. Arthur Casanova. Siyempre sa aming mga dating kasamahan sa departamento na narito ngayon, sina Dr. Ruby Alunen, Dr. Feli Herrera, Dr. Mirna Torrelisa. Ang inyong pong presensya sa hapong ito ay lalong nagpa-espesyal ng gawain ito. Nais ko ring pasalamatan at bigyan ng parangal ang ating tagapanayam, Dr. Lacangiting Garcia. Mapalad kami na mapakinggan at mabahaginan ng inyong kaalaman at karanasan tungkol sa pag-unawa, no, kay Dr. F, no, kay Dr. Fortunato. Mapalad kaming masaksihan ang inyong kausayan sa panulat at pagdalumat. Sa lahat ng dumalo at nanonood sa ating Facebook Live, sana ay naging mabunga ang hapong ito sa atin. Ang Sering Panayam ay isang tradisyong nagpapamala sa hangarin ng Departamento ng Filipino na patuloy na magbigay ng parangal sa mga muhon sa Araling Pilipinas at makapagbahagi rin ng mga pananaliksik at panulat para sa ikauunlad ng ating kaalaman at karunungan. Ito po ay serye ng mga panayam. Asahan po natin sa mga susunod na termino ay makakapakinig pa tayo ng iba pang mga pagtalakay tulad nito. At asahan nating mapapakinggan, no, ang ating pinararangalan sa taong ito ng Sering Panayam si Dr. Teresita Fortunato. Mapapakinggan natin ang kanyang pagbibigay ng tugon sa parangal na ito sa kung ako nagkakamali sa pampinid na programa ng ating Sering Panayam. Ayun po, muli maraming salamat at padayon. Yay! Ayan, maraming salamat po, Doc Rowie. Okay. So muli po namin pinasasalamatan ng presensya ng lahat ng dumalo sa hapong ito. Dr. Arthur Casanova, Dr. Mirna Torrelisa, Dr. Feli Herrera, Dr. Ruby Alunen, lahat ng mga guro sa Filipino po, sa Departamento ng Filipino ng Pamantasang de La Salle, at yung mga estudyante po dyan na mula po sa IRIS, at hindi pa magiging matagumpay. Si Dr. Rod rin pala, yan po. Maraming salamat, Doc Rod, sa inyo pong suporta para sa Seryeng Panayam na to. Lahat po ng dumalo rito, pinasasalamatan po namin. Taus-pusong pasasalamat po. Okay? Hindi po to magiging matagumpay kung wala po kayo. At syempre po, maraming salamat po kay Dr. Teresita Fortunato. Saludo po kami sa iyo, Dr. F. Mahal na mahal ka namin. Paulit-ulit po. Okay? Yun po. Maraming salamat. Maaari po bang buksan ang mga kamera para sa photoshoot, documentation po? Okay. So, buksan po natin ang ating camera para sa photo op.
Dr. F, sumay laman dyan. Ayan nga. Baka naiyak-iyak na si Dr. F. Nasaan si Tess? Gusto makita si Tess eh. Di ba? Baka naiyak-iyak na si Dr. F. Sa mga sa kanya. Nonsense. Sa mga sinabi tungkol sa kanya. Maraming salamat sa bulaklak. Okay, naka-live pa tayo. Uy, yun. Nakita natin yung bulaklak. Picture na. May tsokolate pa. Pero baka may card maaari pa. po tayong photo op pagkatapos. Okay, siguro. Oo. Sabay-sabay po nating awitin ang himnong Lasaliano. Okay. Ang closing song. English eh. Okay. If your glory bright, never shall we fail. Hail to thee, our alma mater. Hail, hail, hail. Hail, hail, alma mater. Hail to the LaSalle. We'll hold your banner high and right, a shield of green and white. We'll fight to keep your glory bright, and never shall we fail. Hail to thee, our alma mater. Hail, hail, hail. Alma mater, hail, hail, hail.